May matinding hamon si Attorney Israelito Torion kina dating Chief PNP at ngayon General Manager Nicolas Torre III at dating Senador Antonio Trillanes. Ang kondisyon pa nga mga tol, dilaan daw po nitong si Trillanes at ni Torre yung hangar ng mga private aircraft nito pong si Apollo Kibuloy na kliyente naman ni Torion at kanyang pastor. Bakit po ba nagkaroon ng ganitong hamunan? Kasi sa isang interview dito po kay dating Senador Antonio Trillanes, nitong si Karen Davila, mariin niya pong inakusahan si dating Pangulong Rodrigo Duterte na ang tunay daw pong may-ari ng mga private jet na yan na makikita kay Apollo Kibuloy. Hindi po yan matanggap nitong si Attorney Israelito Torion at sinasabing wala daw pong katotohanan ang mga paratang na yan. Biruin ninyo, ang paratang, ang tunay na may-ari, si Rodrigo Duterte. Naniniwala ba kayo dyan mga tol? By the way, meron isang kakatawang tanong ngayon. Gusto nyo bang maging kamuka si Rodrigo Duterte mga tol? Kindly comment yes or no lang. Kung gusto ninyong maging kamuka si Rodrigo Duterte, mag-comment po kayo ng yes. Pero kung ayaw nyo pong maging kamuka si Rodrigo Duterte, huwag nyong kalilimutang mag-like dito sa ating programa. Sumpa po yan. Joke lang Kasi kailangan po natin ng like. Kaya balik po tayo dito po sa ating pinag-uusapan. Ayaw nating maging kamukha si Rodrigo Duterte, nor yung mga ginagawa niya. At itong mga seryosong aligasyon ni Antonio Trillanes laban sa kanya ay talagang karumal-dumal mula po sa pagpapapatay ng mga kapwa po natin Pilipino hanggang sa pagiging Lord of all drug lords at kung ano-ano pang mga masasahol, mga karumal-dumal na gawain ang ibinibintang kay Rodrigo Duterte. Kaya naman marahil hindi yan matatanggap ni Attorney Israelito Torion dahil ang tingin po niya kay Apollo Kibuloy ay napakabuting anak ng Diyos. Tapos sasabihin mo na yung mga pag-aari ni Kibuloy ay pag-aari pala ni Rodrigo Duterte. Kaya dito po sa isang press conference or interview sa kanya ng SMNI, mariin pong tinanggihan nitong si Israelito Torion at hinahamon niya si Nicolas Torre at Antonio Trillanes na kung hindi totoo ang mga sinasabi, dilaan yung lagayan ng mga private aircraft nitong si Apollo Kibuloy. Pakinggan po ninyo itong si Attorney Israelito Torion dito mga tol. Trillanes and Nicolas Torre, I extend this challenge. This is the deal. Substantiate your claims that PRRD owns the KOJC chopper and plane. Present irrefutable ownership documents and legal proof here today. If you succeed, they are yours. But if you fail, as we expect, you have to go to Davao City. Cleanse the airplane hangar yourselves with your tongue. Grabe, no? Pinapalinis kila Trillanes at Torion kung hindi daw totoo yung hangar. Yun po kasi yung pinaparkingan no, ng mga mayayaman na mayroong pong mga private aircraft katulad po nitong si Apollo Kibuloy. Deal? And why are we here again? Because in a media interview, ang sabi kasi ni Senator Trillanes, sabi niya, ang non-cover namin yung mga private jet o helicopter na binibili ni Pastor Kibuloy, sa kanya yun, kay Duterte. Kasi, pag titingnan mo, mas madalas pa siyang gumamit kaysa sa true owner, kaysa kay Pastor Apollo Kibuloy. Kailan niya ito sinabi? April 27, 2026, sa interview niya kay Karen Davila sa Head Start. Now, bakit kami kailangan rumispondi dito? Kailangan naming rumispondi dito kasi napakabigat po ng kanyang akusasyon. He is practically accusing my client, yung aming minamahal na pastor, no, na siya po ay guilty ng violation ng AMLA law. And in conspiracy pa siya ni former President Rodrigo Roa Duterte. Alam mo, yung violation na yan, under the AMLA law, may imprisonment yan, 4 to 7 years. Nananakot pa. Tsaka, meron pa niyang forfeiture of the assets. Not only that,
the public officer who will be pronounced guilty will suffer either temporary or full disqualification to hold public office. Imagine that. That is a very grave accusation. So we are here because he is imputing a crime against KOJC as well as Pastor Apollo Sikibuloy. Yan, napakinggan po ninyo ang hamon ni Israelito Torion. Pero tingnan natin yung brighter side nito ngayon mga tol. Si Torion, very vocal. Patunayan mo sa pamamagitan ng mga dokumento na pag-aarian ni Rodrigo Duterte. Kina-challenge niya si Antonio Trillanes. Pero on the other hand, mga tol, bakit hindi nila masabi yan kay Sara Duterte? Bakit hindi mo masabi, Attorney Israelito Torion, being one of the petitioner sa Korte Suprema, na i-challenge mo rin si Antonio Trillanes na patunayan ang mga akusasyon laban kay Sara Duterte na meron siyang tagong yaman. Instead, ano ginawa mo? Technicalities, legalities, kina-question nyo ang proseso ng Committee on Justice diyan sa House of Representatives. Ibig bang sabihin nun, Attorney Israelito Torion, this is for the sake of arguments, ikaw, ang paniwala mo talaga, walang kasalanan si Apollo Kibuloy. Yun ang katotohanan para sa'yo, kaya ganyan kalakas ang loob mo maghamon kay Trillanes. E paano naman pagdating kay Sara Duterte? Bakit hindi mo ma-challenge si Trillanes na patunayan ang mga akusasyon laban kay Vice President Sara Duterte? Kayo na ang humusga mga tol. Pero sa isang punto dito lahat nagsimula yan sa interview ni Karen Davila kay dating Senador Antonio Trillanes. Pakinggan natin in particular yung mga tinuran dito nitong si Trillanes. Pero meron din siya. Ano? So, ang uncover namin, yung mga private jet or helicopter na binibili ni Kibuloy, sa kanya yon kay Duterte. Kasi pag titignan mo, mas madalas pa siyang gumamit kaysa doon sa true owner. Kaysa kay Kibuloy. Kaysa kay Kibuloy. Sayang, hindi lang pinurso ni Karen Davila yung mga question kasi nag-segue na kagad siya nung binrot out siya ni Trillanes But anyway, dahil po dyan sa interview na yan, nag-react si dating Chief PNP, si Idol, General Manager ngayon ng MMDA, Nicolas Torre III, na sana tumakbo sa pagkasenador, kaya po natin nilalagay yan sa gitna ng ating live stream, yung mga picture na nakikita nyo po dyan, bagamat ang ilan dyan ayaw ninyo, pero lahat po yan sinusuportahan ko. Sabi po ni General Nicolas Torre III, ako ay naniniwala sa statement ni Senator Trillanes sa 30-minute mark. Hindi natin kailangan ng malaking investigasyon para makita ang obvious. Kung talagang napakalakas at napakarami ng followers ni Kibuloy, bakit hindi iyon nakita sa ground? Kung matatandaan nyo kasi mga tol, talagang aktual na nagpunta itong si General Nicolas Torre during the implementation of warrant of arrest laban kay Apollo Kibuloy nung siya ay regional director pa sa Davao Region. At nakita nila doon kung gaano karami ang KOJC. Mukhang mas marami pa yung mga pulis. Kasi alam nyo ba kung ilang libo rather ang dineploy na pulis, more or less 5,000 nakapulisan ang nagpalibot sa KOJC compound, in and out ng KOJC compound. Mas marami pa sa mga followers ni Kibuloy. Noong 16 days na nasa loob tayo ng KOJC compound, nakita natin ang realidad. Sa 39th anniversary nila, noong September 1, 2024, na dinaluhan pa ng Vice President at mga kilalang personalidad sa Davao, nasa humigit kumulang 2,400 lang ang attendees at marami pa roon ay hakot lamang. By the way, pasensya na kayo kung laging malakas ang boses ko. Merong mga manonood po tayo na nire-request na hinaan ko boses ko. Kaso lang, hindi talaga ganun. Ganito talaga ako magturo kahit ako po yung nagtuturo pa sa kolehiyo. Kaya ipagpaumanhin nyo na lamang. Pero muli, kung nagugustuhan nyo po yung mga tinatalakay po nating topic dito, mag-comment nga po kayo ng yes mga tol
Para kung hindi, titigil na tayo. Joke lang. Tuloy ko po yung binabasa natin dito. Ang actual estimate ng membership nila sa Pilipinas, malayo sa imaheng ipinapakita. At kung tunay ngang napakalawak ng impluwensya at suporta, sana walang tigil ang malalaking rally noong ipinatutupad natin ang warrant of arrest. Pero wala. Minsan hindi natin kailangang maniwala sa propaganda. Kailangan lang tingnan ang realidad. Ang tanong, kung hindi sa dami ng miyembro nang galing ang yaman, saan nanggaling? Iyan ang dapat sagutin. Attorney Israelito Torion, libelous ito, no? Yung sinabi ni dating Senador Antonio Trillanes ay libelous, and I believe, dahil nagkomento pa si General Nicolas Torre III, libelous din po ito. Idemanda nyo sila ngayon ng libel, no? Kasi alam niyo mga tol, ang depensa sa libel ay katotohanan, lalong-lalo na kung ang katotohanan na yan involving national interest. Papabor yan para kay dating Senador Trillanes at dating Chief PNP, now General Manager Nicolas Torre III, for telling the truth. Pero, kung katotohanan talaga yan, Attorney Israelito Torion, baka hindi nyo magawang sampahan ng kasong libel itong dalawa po na ito. Ngayon, balikan natin ang iba't iba pang mga akusasyon dito ni dating Senador Antonio Trillanes sa ayaw ninyong maging kamuka. No? May sumagot ba kanina? Gusto nyo bang maging kamuka? Uulitin ko tanong natin mga tol. Gusto nyo bang maging kamuka si Rodrigo Duterte? Sabihin nyo lang ha. Kung ayaw nyo siyang maging kamuka, i-comment nyo no. At i-like nyo sana ito pong ating program. Meron pong kaakibat na sumpayan. Ang hindi mga magla-like, magiging kamuka ni Rodrigo Duterte. Joke-joke lang ha. No joke, no joke. Tuloy po tayo dito. Right. Now, you have been doing this for 10 years. Wow. Napakatagal. They've already said this is the smoking Grabe talaga ang pakikipaglaban ni dating Senador Trillanes, mga tol? For more than 10 years, talagang yung boses nga hindi nagbago laban sa mga Duterte. Matagal nang sinasabi ni Rodrigo Duterte, ni Antonio Trillanes ang mga bagay na yan laban kay Rodrigo Duterte. Pero ang mga naniniwala lang sa kanya, mga dilaw, kakamping, even kayong mga loyalista at tayong mga PBBM supporter, hindi natin pinaniwalaan si Antonio Trillanes Akala kasi natin makatotohanan ang mga sinasabi at ginagawa ni Rodrigo Duterte. No? Na yan lahat ay pamumulitika lamang ni Trillanes. Pero finally, nang mapakinggan po natin ang naging paglalahad ng Executive Director ng AMLC or the Anti-Money Laundering Council na si Attorney Benaventura, upon confirmation doon sa random 19 transactions ng bangko ng mag-asawang Sara Duterte, kumpirmado po ito na merong ganoong mga transactions sa mga petsang binanggit at yun ay lahat nanggaling una sa akusasyon ni dating Senador Trillanes. Kaya vindicated po dito si Trillanes. gun. You believe this is the smoking gun? I believe so, but meron pang ibang mga smoking guns, no? Like, Yung sa confidential funds, yon maliwanag yon. At itong even yung kay Ramil Madriaga, some people may not believe that, pero nung nakita ko na kaibigan niya, sinulas ko, ibig sabihin meron siyang placement and access to do what he claims to have done. Yan. oo. Mag-additional information lang tayo para sa mga bagong makakapanood. I hope ng ating programa. Sa mga hindi nakakakilala dito kay Ramil Madriaga, siya po yung nagpapakilalang bagman ni Sara Duterte. At ayon sa kanyang paglalahad sa dalawang affidavit, nung una ay noong November 29, 2025 at yung supplemental affidavit niya nitong April 11, 2026 na kanyang binasa sa Committee on Justice hearing noong April 14, 2026. Inilahad niya po doon kung paano po siya inutusan ng mga Duterte. Si Rodrigo Duterte at si Sara Duterte in particular sa confidential funds. Ayon kay Ramil Madriaga, inutusan siya na dalhin ang mga confidential funds na yan sa iba't ibang lokasyon at iba't ibang personalidad. Sa Laguna, sa Mega Mall, sa Ombudsman,
sa Timog, Quezon City at sa iba pang mga lugar. Napakaseryoso din ng akusasyon ni Ramil Madriaga laban sa kasalukuyang gobyerno na pinangungunahan di umano ng mga Duterte. Dahil ayon kay Ramil Madriaga, ang balakin talaga ng mga Duterte kapag ka umabot na ng 2 taon sa panunungkulan, si Pangulong Bongbong Marcos ay kanila pong aagawin ang kapangyarihan dito. Whether sa pamamagitan ng pagbaba ni Pangulong Bongbong Marcos at sa pinaka-extreme na case, papatay si Pangulong Bongbong Marcos. Pero hindi ko na ilalahad ang lahat ng mga yan at mga kung ano pang mga aligasyon. Ay, may nakalimutan ako. Gusto ko lamang sabihin ito. Ewan ko kung maniniwala kayo dito mga tol. Paki-comment nyo ng yes kung kayo'y naniniwala dito sa isa sa mga aligasyon ni Ramil Madriaga. Ayon kay Ramil Madriaga, sinabi daw po sa kanya ni Rodrigo Duterte, kindly comment yes kung kayo'y naniniwala rito, na may mga anak siyang baliw at bakla, referring to Pulong Duterte and Baste Duterte. Naniniwala ba kayo dyan mga tol? O, tuloy po tayo sa pakikinig dito kay Antonio Trillanes. Now, smoking gun, you said the confidential funds is one more. At one point in time, let's face it, when you were exposing this in 2016, it was against a very popular candidate. Yeah. And for so long, you kept at this that people thought, wow, Trillanes is crazy, right? You were like a lone voice. Madriaga, in his affidavit, said that he claims that the former president ordered to sabotage you, not kill you, but sabotage you, in effect, to silence you. No? Did you ever find out what the sabotaging was meant? Hindi ko po na-find out. And even si Las Cañas said he was ordered by Duterte to be killed. So meron mga ganun. Meron. Lahat kasi ng mga lumalaban kay Rodrigo Duterte o hadlang sa kanyang landas, ginagawan po ng kaparaanan ni Rodrigo Duterte sa pamamagitan ng mga iba't ibang paraan. Yung iba, pinakamasaklap, pinapapatay niya. Isa po dyan, si Colonel Asierto na nagtago na lamang at natanggal sa serbisyo dahil ginawan po nila ng kwento. Si dating Senador Antonio Trillanes, makailang beses niya pong sinabi na yan, na siya po'y pinagplanuhan ding ipapatay pero yung inutusan ayaw. Kasi marami daw pong kakilala si Trillanes sa kasundaluhan. Dati kasi siyang PMA or PMAR graduate po ito si PMA graduate, si Antonio Trillanes, at malawak din ang intelligence. Kaya ang ginawa na lang ni Rodrigo Duterte dito, pinatira sa mga trolls niya sa social media. At the same time, yung anak niya sinampahan ng kasong cyber libel itong si Trillanes noong 2019 na hanggang ngayon nakapending po yan at nalipat na dito sa Mandaluyong City Regional Trial Court. At ang pinaka masaklap mga tol, yung mga katulad ni dating ombudsman na si Carandang. Salamat naman at maisingit ko na lamang ito, si Carandang ay naibalik na po sa pwesto. Basahin nga natin yung panulat ni Abogada ng Bayan tungkol diyan. Yan. Hanapin natin, Si Deputy Ombudsman noon na bakit iba tong Abogada ng Bayan? Si Deputy Ombudsman noon ay Carandang, pinatanggal po ito nitong si Rodrigo Duterte, kay Fiscal AJ na nga lang. At least, pagkalipas po ng napakaraming taon, napatunayan na mali, pang-aabuso ang ginawa po ni Rodrigo Duterte. At ito nga po, yung panulat ni Fiscal EJ, legal update tungkol po dyan. Ito rin ay binanggit ni dating Senador Trillanes sa interview na itong ating nire-reaksyonan Pero hindi na mahagip dito kasi nasa kalahati na po ito ng interview. Almost isang oras siyang interview na yan Sabi po dito, mali ang ginawa ni Duterte sa pagsibak kay Carandang ayon mismo sa Supreme Court. Kaya napakawalang hiya talaga nitong si Rodrigo Duterte mga tol. Magpapapatay ng kapwa Pilipino,
sisirain ang kinabukasan ng isang tao, napakawalang hiya. Kayo ba'y naniniwala na walang hiya si Rodrigo Duterte? Paki-comment nyo nga mga tol kung kayo'y naniniwala na walang hiyang tao si Rodrigo Duterte. Mali ang ginawa ni Duterte sa pagsibak kay Carandang ayon mismo sa Supreme Court. Back in 2018, President Duterte dismissed overall Deputy Ombudsman. Ilapit ko nga yung mic para kahit paano makontrol ko yung voice natin. Hinaan ko na lang ngayon Back in 2018, President Duterte dismissed overall Deputy Ombudsman Melchor Arthur Carandang over alleged graft, corruption, and betrayal of public trust. This stemmed from his statements involving Duterte's bank records. Ang daming naniniwalang yes, no? Walang hiya talaga si Rodrigo Duterte. I believe lahat ng mga nanonood sa atin ngayon naniniwala na walang hiya si Rodrigo Duterte. The Supreme Court ruled that the dismissal was void. The court emphasized that the President has no administrative or disciplinary authority over a Deputy Ombudsman. Ibig sabihin, hindi pwedeng manghimasok ang Malacanang sa pagdidisiplina sa kanila. That power belongs solely to the Ombudsman. Tapos pinakailamanan ni Rodrigo Duterte. Bakit ba ganun ang nangyari? Kasi inimbestigahan ni Carandang yung bank statements or records ng mga Duterte. When the executive stepped in, it was considered an abuse of authority and a violation of the principle of checks and balances. Yung system na nagsisigurong walang isang branch ang nagiging sobrang makapangyarihan. What happens now? Since tapos na ang term ni Carandang, he will no longer return to office. Pero dahil illegal ang kanyang dismissal, he is still entitled to his retirement benefits and back salaries covering the period he was removed until the end of his term. In short, kailangang itama ng gobyerno ang naging mali nito. Congratulations kay Deputy Ombudsman Carandang, no, sapagkat lahat ng mga hindi niya nakuhang sahod simula nang siya'y tinanggal hanggang sa kanyang retirement, babayaran po sa kanya ngayon ng gobyerno. At yan, talo na naman tayong mga taxpayer. Bakit? Hindi naganap ni Deputy Ombudsman Carandang, which is hindi niya kasalanan, ang kanyang trabaho. Pero kailangan siyang bayaran ng gobyerno na manggagaling sa tax po natin. Dahil po yan sa kawalang hiyaan ni Rodrigo Duterte. Kung hindi niya tinanggal si Carandang, di sana na-perform ni Carandang ang trabaho niya. Presidential power is not absolute. May mga limitasyon ito, especially when it comes to independent bodies like the Ombudsman. Kung papayagan na basta na lang tanggalin ang mga ganitong officials, mawawala ang kanilang independence at magiging vulnerable sila sa political pressure. Yan po ay ayon sa Office of the President versus Melchor Arthur H. Carandang, GR number 261757. Balik po tayo dito sa interview kay dating Senador Trillanes. You know, what kept you on for 10 years? Yun muna ang tanong ko. Some people would have stopped. Siguro it's first and foremost, it's an advocacy that I started nung OCOD pa lang. It's an anti-corruption thing. Then, even further back, nung kadete ako, I was the chairman of the honor committee. So, yun yung tinuturo namin basically, na huwag kang mangurakot, huwag kang mandaya, etc. So, yun yung golden rule yan no? Sa PMA at sa PNP. Sa lahat ng academy and even sa mga training centers, nakalagay po doon, itinuro po sa amin yan nung ako po nagte-training pa lamang. Do not lie. Do not cheat. Do not steal. No? Pag yung tatlo na yan, ginawa mo sa loob ng training center, lalong-lalo sa academy, tanggal ka sa serbisyo. No? Kaya ako naniniwala ako na kung merong mga kasinungalingan si Trillanes, white lies kung tawagin. Hindi kasi ako naniniwalang walang sinungaling na tao, mga tol. Lahat tayo merong kanya-kanyang kasinungalingan. Pero meron talagang mga sinungaling ng ubod na sama.
may mga pagkakataon na tayo nagsisinungaling kasi kailangan para sa ikabubuti pa. No? White lies ang tawag doon. Pero sa mga alegasyon nitong si dating Senador Trillanes, naniniwala ako na hindi po siya nagsisinungaling. Naniniwala ako in particular na yung mga assets nitong si Apollo Kibuloy ay marahil kay Rodrigo Duterte. No further comment. Baka mademanda ako ng cyber libel, kaya no further comment lang. Karapatan ko namang maniwala, no? Kapag kasi sinabi nating naniniwala tayo, it doesn't mean na tayo naninira ng reputasyon ng ibang tao. Tuloy po tayo dito. Advocacy na, no? Lifelong advocacy. Pero in this particular case, yung kay Duterte, the Duterte family, talagang naniniwala ako na existential threat sila sa demokrasya ng Pilipinas. Kaya, nung 2016 ko... Ang galing mga tol, biruin mo sa una't-una pa lamang, yun na yung paniniwala nitong si Trillanes. Talagang existential threat itong pamilya Duterte sa demokrasya. At ganun nga yun nangyari. Sinilence ni Rodrigo Duterte ang mga kritiko niya. No? May mga pinapatay pa nga eh. Ang bintang pa nga, hindi daw si Gerald Bantag sa kabilang dako ang talagang mastermind sa pagpapapatay kay Percy Lapid. Naniniwala ang pamilya ni Percy Lapid na meron pang mas malaking tao sa likod ni Gerald Bantag. Kasi nangyari daw pong ipapatay na si Percy Lapid nang ibinubulgar na nitong si Percy Lapid yung mga balakin ng mga Duterte na eventually nakukumpirma natin ngayon. Si Percy Lapid, kung matatandaan ninyo, ang unang nagbulgar na ang mga Duterte aagawin ang kapangyarihan sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Marahil yung mga kakamping at dilaw na mga manonood natin dito, alam po itong sinasabi ko. No? Maingay na si Percy Lapid noon. Sinasabi niyang, Marcos Jr., mag-ingat ka. Bongbong Marcos, mag-ingat ka sa mga Duterte. Tapos may instance pa na sa isang video ni Percy Lapid, kung ako'y papipiliin, kahit hindi ko binoto si Bongbong Marcos, pipiliin ko siya kumpara sa mga Duterte. Tapos, October 3, 2022, pinatay si Percy Lapid. Ngunit ang lumabas na mastermind lamang ay si Gerald Bantag na unfortunately hanggang ngayon nagtatago at hindi pa nahuhuli ng ating mga otoridad. Ito pa sinasabi, huwag natin to iboto kasi masisira, gigibayin ito yung Pilipinas. Hindi ko pa alam yung involving sa drugs at that time, no? Yun lang kanyang propensity to be violent and yun na. So nangyari yun. But sabi ko nga, looking back, just from a spiritual lens, no? Na siguro we had to go through that. It was meant to be na pagdaanan natin ng isang Duterte, hopefully. Saklap lang, kailangan pa natin dumaan sa 6 na taon na Duterte leadership para lamang ma-realize ng majority ng mga Pilipino kung ano ba talaga ang demokrasya. At sana wag nang maulit ito sa 2028. That is why tayo in particular sa ating programa focus na ilantad base sa mga alegasyon at ebidensyang inilalabas sa publiko kung ano ang katotohanan dito sa mga Duterte. At partikular kay Sara Duterte na nangangarap maging Pangulo ng Pilipinas. Nakakatakot isipin na ang mga anak natin at ang mga magiging anak nila o ang mga susunod na henerasyon magiging biktima, possibly, ng mga Duterte. No? Wag natin pahintulutan yan. Kaya ngayon pa lamang gawin na natin ang lahat para ilantad sa publiko kung ano ang katotohanan sa likod ng mga Duterte. Ngayon, kung hindi tayo magtatagumpay sa impeachment, partikular kay Sara Duterte, sana magkaisa tayo pagdating ng 2028. The only thing na mananalo ang mga Duterte sa eleksyon sa 2028 is sa divided nation. Kapag tayo'y nagkahiwa-hiwalay, malamang sa malamang mananalo ang mga Duterte katulad po noong 2016. Kasi ako naniniwala ako na hindi kayang kumuha ng majority ng mga Duterte. Maraming matitinong mga Pilipino. Ang mga utak demokrasya at hindi po utak mamamatay tao. Kung meron mang mga katulad ng utak ng mga Duterte, minority po yan. Kaso lang, ang problema,
yung minority na yan, mangingibabaw kapag ka nagkahiwa-hiwalay tayo. Halimbawa, may mga kandidato ang pink, dilaw, mga loyalista o pula. Tapos, may mga blue at puti pa. Sigurado, mananaig ang kulay green, mga tol. Ayan ang aking fearless forecast dyan. Kaya ako, mas mamarapatin ko ng bumoto sa kahit ayokong tao, masigurado ko lamang na hindi mananalo ang pinaka-ayokong tao. At yon sa kandidatura sa pagka-presidente sa 2028, walang iba kung hindi si Sara Duterte. We learn something about it. We learn something from that experience. Because it was very difficult for people to believe. And I guess some people today too, the allegation that Duterte is a drug protector because the whole presidency was anchored on an anti-drug campaign. Yeah. In which the irony is he is in the ICC for that very reason. Yeah. Right? Alleged extrajudicial killings, the drug war. So, when parang pag sinabi mo noon, drug protector si Duterte, ang hirap paniwalaan na it's the very thing kaya siya nanalo. Kaya, yun nga po, no? From a neutral observer, ganyan po, no? Parang ang hirap paniwalaan. Pero once ma-decode mo na si Duterte, and that's what we have done, makikita mo, talagang it's shouting to your face. Tingnan na lang natin si Michael Yang. Si Michael Yang, drug lord siya. Established lahat. Yeah. And let's remind the public, Michael Yang was also involved in the Pharmaly. Nasaan na ba si Michael Yang? Yan po ay umalis ng bansa 2024 nung siya po'y iniimbestigahan na kaugnay ng Pharmaly scandal at saka syempre yung pagiging involvement niya, pagkakaroon niya daw ng involvement sa drug trade ng Quadcom. In fact, meron nga pong contempt order laban po sa kanya eh. No? Hindi lamang po na implementa yung warrant of arrest kasi tumakas na siya sa bansa. Ang isang Yang na kapatid niya, yung Tony, yun ngayon yung humaharap ng kasong falsification at perjury dito sa bansa. Kaya alam niyo, kung talagang walang kasalanan, partikular itong Yang, bakit siya tatakas ng bansa? No? Ang masaklap nga dito, itong Michael Yang na ito, nasa report ito ni Colonel Asierto na drug lord. Pero ano ginawa ni Rodrigo Duterte? Ang walang hiyang si Rodrigo Duterte, ano ginawa? Ang ginawa niya, siniraan niya si Asierto, pinalabas na kakampi pa ng NPA, nagsusupply daw po ng armas sa NPA, at hayagang sinabi sa isang talumpati niya harap ang mga uniform personnel na gusto niyang mamatay si Asierto. Kaya nagtago na ngayon yung tao. And worst, pinakamalasaklap doon, natanggal siya sa serbisyo. Isang tao na ginanap ang kanyang trabaho na maayos bilang pulis, lumalaban sa illegal na droga. Pero yung pinaniniwalaan niya na laban sa droga, akala ko ba war on drugs tayo, sabi ni Colonel Asierto doon sa Quadcom. Yung pala hindi. Nakakalungkot, di ba? Kaya sana kung nangyari kay dating Deputy Ombudsman Carandang, yung vindication, sana mangyari din kay Colonel Asierto. Hindi pa naman huli ang lahat. Buhay pa siya. Bagamat sa ngayon nagtatago, magkaroon sana ng kalinawan yung kanyang naging administratibong kaso na kanyang ikinatanggal, and hopefully ma-reinstate siya since lagpas na rin siya doon sa edad sa pagiging pulis, makuha niya yung mga nawala sa kanya sa panahon na dapat nanunungkulan siya bilang isang pulis. Patuloy po natin pakinggan dito si Trillanes. In the Pharmaly scandal. So, early on sa yung drug lord dun sa Davao City, ngayon, ni-report siya ng drug enforcement group ng PNP na drug lord yan. Anong ginawa ni Duterte? No? First and foremost, pre-promote niya sa economic advisor. Diba? That's what he did that para sabihin sa birokrasya, PIDEA, PNP lahat, na bata ko to, huwag niyong gagalawin. Then here comes Colonel Asierto na hindi niya nakuha yung memo, subtle message, the memo. So ginawa niya, teka, drug lord yan. What did Duterte do?
binaliktad niya, kinasuhan niya ito si pinapapatay Si niya Asierto. si Asierto on national TV. So, bukod sa inarbor niya to, sinilence pa niya yan. Then, ito yan. Doon sa panahon ni Duterte, ito lang, you can check the records, doon lang nagkaroon ng importation na tonelada na shabu. Imagine, who's the drug lord who would be daring enough to do that under a regime ng presidente na galit daw sa drug lord? Di ba? Okay. Nakapasok. Ang dami nakapasok. May mga nahuli after nang lumusot sa customs. Then what did Duterte do? Hinabol ba niya kung sino yung drug lord na yun? Hindi. Yun yung Customs Commission na nagpalusot na, prinomote pa. Doon mo makikita na hindi ito galit sa drugs. Tapos meron pang instance yung magnetic lifters na sinasabi na ng mga K9, yung anong PIDEA, na yung K9, ang actions niya ay positive, yung drugs. Ang ginawa ni Duterte, sabi niya, no, hindi yan drugs. Pinagtatakpan, bakit? Kina Michael Yang yon. It's his cartel. Kaya, and not one time na in-identify ng PIDEA or ni Duterte himself kung sino yung drug lord behind these large importations. You can check you can Google it. Wala. Supposed to be galit ka, nalusotan ka, hahabulin mo yan. Sino yung drug lord na daring niya? So again, once ma-decode mo yan si Duterte, it's very clear. Everything fits. Pero for the first timer na naririnig ito, talagang parang it's hard to believe. Yeah. No, and I wanted to Ilan sa mga patunay na ngayon nga ay nasa ICC na bilang testigo ang mga revelasyon nitong si Arturo Las Cañas laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. At muli natin babalikan yan mga tol. Pakinggan po ninyo ang pahayag dito nitong si Arturo Las Cañas. Good day to everyone. I am Arturo Marikit Las Cañas, a retired policeman of the Davao City Police Office, Philippines. I was born in Davao City, December 16, 1960. I am making this video recording certifying that I am the one who affixed my signature, Arturo Marikit Las Cañas. I am the author of this sworn statement, composed of 156 pages and 295 paragraphs. It is my own free will in accord. Walang nagtuturo sa akin, walang nagtatakot sa akin. It is my own free will. Ay, nakalimutan ko, before that, yung kay Colonel Asierto muna. Pakinggan natin, balikan natin. Ito. Yan. Ito po, pahayag po ito ni Colonel Asierto. No? Magandang araw po. Ako po si Police Colonel Eduardo Asierto. Narinig po natin ang Pangulong Duterte na itinatanong sa AFP at PNP, bakit buhay pa si Asierto? Ito po ay nagpapatunay ang death threat sa akin noon ay totoo. At hanggang ngayon, at gusto niya akong ipapatay. Bakit ba niya ako gustong ipapatay? Tingnan niyo kung gaano kawalang hiya itong si Rodrigo Duterte, no? Porkit nagsasalita yung tao laban sa kanya at sa mga kaibigan niya, gustong ipapatay. Ngayon, napatunayan natin eh. Kasi po, meron po akong natuklasan na 3 incheck na merong involvement sa illegal na droga. Ito po ay si Michael Yang, na kaibigan ni Presidente Duterte at kaibigan ni Bongo. Si Michael Yang ay kasama ni Johnson Chua na nagtayo ng Shabu Laboratory sa Domoy noong 2004. Domoy, Davao City, 2004. Si Johnson Chua, siya ang may-ari ng Shabu Laboratory sa Domoy, Davao City.
at meron siyang 2 warrant of arrest. Lahat po ito ay tungkol sa illegal na droga. At si Alan Lim naman, kaibigan ni Michael Yang at kaibigan ni Bongo at ni Presidente Duterte, nahuli sa loob ng isang Shabu laboratory sa Cavite noong 2003. Nakasuhan siya, pero na-dismiss ang kaso niya because of technicality. Hindi nasunod yung Section 21. Pero si Alan Lim ay target din ng PNP Anti-Kidnapping Group for kidnap for ransom. So, yung 30 yan, silang tatlo, ang na-discover kong merong involvement sa droga. Gumawa po ako ng report, written report ito, tungkol dito ang title po ng report is Johnson Chua Drug Trafficking Syndicate. Ipinaabot ko ito kay Chief PNP Bato de la Rosa at kay DG Aquino. Si DG Aquino, ipinaabot niya ito kay Bongo. Walang nangyari po. Nang ilang buwan ang lumipas na walang feedback sa akin, ipinaabot ko rin po ito sa Office of the Executive Secretary. Pero wala din po nangyari. Nung maupo po si Chief PNP Albayalde, nagbigay din po ako ng report sa kanya tungkol dito. Ang subject naman dito ay Michael Yang at Alan Lim, person of interest in illegal drugs. Muli, magtatanong ako mga tol, naniniwala ba kayo sa mga pahayag laban kay Rodrigo Duterte nitong si Colonel Asierto? I-comment nyo po, yes, ano? Ako, naniniwala po ako dito. Kaya naaawa ako kay Colonel Asierto, lalong-lalo dati akong pulis. Nagtrabaho na lamang. Gustong malutas ang problema sa illegal na droga. Tapos siya pa ang napasama, natanggal sa trabaho. Ngayon, patuloy na nagtatago. Wala din nangyari. Sa mga report po na ito, hindi ko po binabanggit ang pangalan ni Presidente Rodrigo Roa Duterte na involved sa droga. Ang sabi ko lang sa report kay General Albayalde is seen in the company of person involved in drugs. Yun lang po ang laman nung report ko. Hindi ko po, I'm not accusing the President na meron siyang involvement sa droga. Pero iba ang mga sinasabi ni Arturo Las Cañas. Kasi kung si Asierto naging maingat at sinasabi lamang na may mga kasama si Rodrigo Duterte na involved sa illegal na droga, si Arturo Las Cañas, sinabi niya na si Rodrigo Duterte, I do not know kung dito yon sa interview na ito o sa video na ito, pero in some interview, particular yung interview sa kanya ni Antonio Montalban ng Rappler, sinabi niya doon na Rodrigo Duterte is Lord of all drug lords. It is his sworn statement is my own making, which has the following conclusion. Based on my personal knowledge and experience inside the Duterte Death Squad, or Davao Death Squad, for more than 20 years as police intelligence operative and investigator for 34 years in 8 months, the following are my conclusion. A. I say and declare honestly and truthfully that the person of Mayor Rodrigo Roa Duterte and his son, Paulo Colong Duterte, are directly involved with the illegal drug trade in Davao City. Mayor Rodrigo Roa Duterte is Naririnig ninyo ha, ito direkta ng inaakusahan dito. Itong si Rodrigo Duterte. Actually, matagal na tong video na to. Walang naniniwala halos kay Arturo Las Cañas. Kasi nakondisyon ni Rodrigo Duterte ang isipan ng mga Pilipino nung panahon na yon na siya po'y laban sa illegal na droga. Pero salamat na lamang at
natapos ang kasamaan, bagamat hindi pa totally pinagbabayaran. Salamat sa Quadcom na binuo noong 19 Congress at napatunayan natin kung gaano kawalang hiya si Rodrigo Duterte na sa paniniwala nyo nga ay totoo talagang walang hiya. Ngayon, balikan po natin ang naging Quadcom report na binasa ng namayapang si Congressman Romeo Acop. Gusto ko lamang pong ipaalala sa inyong muli ito mga tol. Kasi malapit na po ang halalan, 2028, napakabilis po niyan at kinakailangan po nating maging aware at wag magpaloko sa mga Duterte. Nakalulungkot nitong mga nakalipas na pagkakataon, mayroon akong mga kaibigan na naka-argue pa. No? Hanggat maari ayokong pag-usapan ng politika kapag kaibigan ang kausap tapos politika. Pero sila naman ang nag-brought out ng sitwasyon, ang masaklap, talagang Duterte pa rin kami. Ng teteng na yan. Hindi na nila titingnan kung ano yung mga ebidensya, Duterte pa rin kami. Kaya kung may mga manonood man dito, na kaibigan ko na Duterte pa rin kayo at nakita ko sa social media ko, ibablock ko na lang kayo. Pasensya na. Hindi ko matatanggap na isa kong kaibigan, kamag-anak, ang magiging sanhi ng doom natin sa 2028 kung sakasakali. No? Kung kayo'y boboto para sa mga Duterte at manalo si Sara Duterte, isisisi ko sa inyo habang ako'y nabubuhay kung ano ang mangyayari sa Pilipinas. Balikan natin, ito pong naging pagbasa ni Congressman Romeo Acop sa report ng Quadcom kaugnay ng pagiging drug lord nitong si Rodrigo Duterte. Magandang gabi po sa inyo lahat. Mula po sa opening ng pangalawang yugto o season 2, kumbaga ng ating mga pagtatalakay dito sa Quadcom, ay narinig po natin ang mga statements given to us by our resource persons, Mr. Taguba, Mr. Guban, and Mr. Asierto. Atin din pong nasilip ang affidavit ni Mr. Las Cañas na ngayon ay witness na sa International Criminal Court. Kaya naman po, siya ay naka-embargo at hindi humarap dito sa atin sa Quadcom. Each of these individuals all carried with them intimate knowledge of the inner workings of the drug trade in the Philippines. At ano po ang similarity nila? Lahat po sila ay nagsalita at nagsiwalat ng ibang version ng war on drugs at nagdawit ng mga pangalan. At dahil dito, lahat sila ay nagdusa and they earned the ire of then former President Rodrigo Roa Duterte. I-pass forward natin. Ito ang pinakamahalaga dyan Pakinggan ninyo mga tol. Colonel Asierto, for instance, categorically named former President Duterte, Bongo, and Bato de la Rosa as integral personalities in protecting the illegal drugs network in the Philippines. Worse, they serve as key figures in ensuring that large volumes of illegal drugs slip right through our borders. Asaan ngayon si Colonel Asierto? Nagtatago dahil gusto siyang patayin ng ating former president. Saklap, di ba? Incidentally, these are the people whose hands are on the purse and the sword of the Republic, and they have deftly used it. It is most unfortunate, however, that the sword was used to slit, stab, and slash the very people it swore to protect. We, the people. And the purse was used not to benefit the Republic, but to line the pockets of the few. Nilunod po nila ang bayan natin ng droga at kumita sila dahil dito. Narinig ninyo? Nilunod nila ang Pilipinas sa droga. Pinagkakitaan. Tapos pinatay pa ang mga kapwa natin Pilipino. At the guys, no? Sa likod ng pinapaniwala nila sa mga Pilipino na war on drugs, mga hinayupak talaga, di ba? Isa sa mga right-hand man ni former President Duterte, sang-ayon kay Colonel Asierto, he branded former President Duterte as the Lord of all drug lords. Napakasakit po dahil Pidigong won on the platform of a hardline stance against illegal drugs and criminality. Siya pala ang mukha ng illegal drugs at kriminalidad. Siya pala ang mukha ng illegal drugs at kriminalidad. Let that sink in, mga Duterte supporter. Anyway,
Hanggang dito na lamang muna mga tol. Maraming salamat sa inyo pong patuloy na suporta sa ating programa, sa ating gobyerno at sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Maraming salamat sa nag-send ng super sticker kanina na si Maria Santos. Thank you po sa inyong digital gift. Salamat po. At tayo ay nagpapasalamat din sa lahat ng mga manonood natin. Shout out po sa inyong lahat. Lagi po nating tandaan kung ano po ang tama at dapat doon po tayo. Keep safe. See you always. Bye for now mga tol.